siyempre, tao ay hahatulan ako, pero higit sa lahat, Diyos ang hahatol sa akin. Kaya, kailangan ay physically, mentally, emotionally, psychologically, but most especially spiritually, fit ako. Spiritually. Okay? Kaya, bago ako tumayo ay dumaan ako sa maraming mga pagsubok. Dumaan ako sa maraming test. Sa halos lahat na yata. Kung kayo mga kabataan, kung love life lamang ang pag-uusapan, sige, pag-usapan natin yan. Ha? Kasi dinaanan ko yan. Dinaanan ko yan. Lahat. No? Hanggang ngayon. Dahil sigat naman talaga ang source ng love. Okay? Siya ang pinagagalingan ng love talaga. Amen. Kaya, kung counseling lamang din naman, ay ang counselor natin ay ang Holy Spirit. Amen? Amen. Kaya wala na kayong hanapin. Dito na talaga. Amen? So, kung gusto niyo na ngayon na, sasagutin tayo ng Holy Spirit. Dahil siya, lagi siyang online. No? Amen. Tayo lang ang laging busy. Amen? All day siya. Oo. Kaya tayo lamang talaga ang nagpapahirap sa mga buhay-buhay natin. No? Walang kahirapan sa buhay na nakakabit sa Diyos. At kapag ako ang kausap nyo, ayun na, sabi ko sa'yo, ayaw mo nang mainit, siguro may sisiin ka ng muwi. Kasi, pag sigad ang ating pag-uusapan, kulang ang isang araw, sapagkat ilang taong gulang ka na? 14. Sa 14 years na yon ang buhay mo, ilang oras, araw lamang, muna kanilang Diyos. Pa lamang. Ha? Okay. Imagine mo, one sa year ka kaya uminga. Subukan mo. One sa year ka kaya pinihilik-hit, ha? Ano kaya? Buhay ka pa kaya ngayon? No? So, siguro hindi ka umabot ng 14 years old. Kasi kung once a year, sa 14 na yun, one day ka lang mag-exhale, eh hindi ka lumaki na ganyan. No? Manatili kang fetus. Amen? So, God is good all the time. Amen. Maraming sasabihin ng Diyos sapagkat ang Diyos naman talaga ay buong-buo, walang kulang, kahit bigay siya ng bigay sa tao, ay hindi siya nauubusan. No? Kaya na ang aking makilala ang Diyos ay hindi ako nagdalawang isip, talagang inakap ko. Sabi ang katuwirang boy, kung ikaw ang pinagmumulan ng lahat ng bagay, kung nasa iyo ang lahat ng aming kailangan, bakit pa kita iiwan? Iniwan ko ang trabaho ko, iniwan ko ang lahat. Nagpakatalino ako. Hindi ko siya binitawan sa puso ko. Dahil nasabi ko, kung mawalan man ako, hihingi ako sa iyo. Kung meron ako, alam ko sa iyo galing yan. O, saan ka pa, di ba? Kaya hindi ko talaga siya iniwanan. Nawala ang mga bagay-bagay na mahalaga sa akin, ang hanap buhay ko, maging ang mahal ko sa buhay. Marami akong mahal sa buhay. Mga kapatid, mga relative, maging ang nagbigay sa akin ng 2 anak na babae, siyempre, yun ang tatay nila, no? Kung wala yun, siyempre, hindi ako nagkaroon ng anak ng 2 dalaga, di ba? Maging yun ay nagawa kong i-surrender sa Diyos para lang ako makapag-full time. Kasi siyempre, kapag binigay mo sa Diyos ang buhay mo, pati ang mga mahal mo sa buhay, makukulangan. No? So, hindi pwedeng maglingkod ako kay God na meron akong part-time sa buhay. So, nag-full time ako sa Diyos. Kaya, surrender ko ang buhay ng tatay ng mga anak ko. Yun ay 2001, ang aking panganay 7 years old, ang bunso ko 6. Ngayon ay 18 na yung panganay, 17 na yung bunso. O, di ba? Ganun kabilis, no? Kaya gusto ko lang sabihin na napakapalad nyo. Napakapalad nyo na ayaw nyo maarawan. No? Pero nandito kayo, sapagkat ang Diyos ang may gusto. Amen? So, hayaan na natin maarawan tayo dito para sa Diyos, sapagkat sa langit naman ay puro liwanag. Ha? Wala kang pupuntang dilim doon. Kaya pagsanay ka na sa liwanag. Amen? Amen. Amen. Kaya sabi ko nga sa iyo, alas 6 ka uwi. Dapat napakasarap pagsaluhan ng inihahanda ng Diyos. Palagi sa mga pinupunta sa kanyang panahon. No? Sa piging ng Diyos. Mga anak, pumasok kayo dito. Ang mga bata ay pwedeng sumali sa atin sapagkat tayo man ay dapat maging bata. No? Bata sa kasalanan. Ibig sabihin, walang muwang sa kasalanan. Kapag tayo nakipag-isa sa Diyos, kaya sa Kristo, tayo ay magiging bagong nilalang. At kapag bagong nilalang, ibig sabihin ay malinis. Walang kapintasan, walang kasalanan, walang muwang sa kasalanan. Parang bata. No? Parang baby.
No? Nagkakaroon lamang tayo ng kaalaman kapag tayo ay unti-unti nang nakikisalamuha sa mundo. Tama ba? Sapagkat ang mundo ang pinanggagalingan ng kasalanan. Tama ba? Amen. So, ang Diyos na may larawan dito ay napakahalaga, pero ang pagsamba ay sa Espiritu galing sa puso. Amen. At ang puso ang tahanan ng Diyos. Kaya huwag Amen. tayong mamamali. Mahal ko ang Diyos, inilagay ko ang larawan niya, pinapaalaala kung gaano kalaki ang hirap na ginawa niya para sa ating lahat. Sa tayo ay walang karapatang magreklamo sa pagsunod sa kanya, may kaakibat na pagtitiis at may cross tayong dala-dala. Kaya ang cross sa akin ay hindi ko rin tinatakwil, ang cross sa akin ay dala-dala ko rin. Ibig sabihin ay gusto ko rin magpasarsana ng cross niya, dahil nakikita at napapanood naman natin ang mga dinaanan kahit hindi yun yung actual na siya. Diba? Pero, sa iisang madaling salita ay cross talaga ang kanyang pinasan. Hanggang sa siya ay malabutan lang. Hindi naman sa pinasan, doon pa sa pinako. Diba? Kaya, paalaala na ang larawang maamo na yan, may hangganan ang kabaitan. Amen? Amen. May hangganan, hindi dahil sa tayo ay ayaw niyang mahalin, kundi may hangganan ang kanyang kabaitan para sa ating kaligtasan. Amen. Amen? So, kung kailangan tayo papaluin tayo. Kung kailangan tayo ay itutsog tayo. Titingin ka sa likod. Sino natugtugan hindi ito titingin sa likod? Titingnan niya kung sino yung dahilan na pagkatugtog niya. Sa dami ng tao, malalaman kaya niya? Hindi. Pero kung wala kang kasama, maalala mo, ay Diyos ang tumugtog sa'yo. Ha? Amen. Ang Diyos ang nagtugtog sa'yo. Dahil sawa-sawa na siya sa mga kasalanan. Pero hindi ibig sabihin hindi kanya mahal. Tinugtog ka niya dahil Mahal ko. mahal ka niya para maalala mo na may Diyos na nakatingin sa'yo. Amen. Amen? Amen. Pangarap ng Diyos na sumaya ang tao. Alam mo bakit ito namin pangarap? Kasi dumadaan tayo sa kung ano-anong pangarap natin. Tama ba? So yung pangarap din natin yun, para sa atin, yun ang dulo ng lahat ng pangarap natin. Amen. Tama ba? Kaya sa mga pangarap natin, sama natin ang Diyos. Amen. Na yung pangarap niya, para sa atin, na sumaya tayo, yun ang tunay na pangarap. Amen. Amen? Amen. Amen. No? So, kung hindi natin binibigo ang ating mga admirers, oy, ayaw natin i-reject yung sinasabing I love you, sige na nga, sige na nga, sige na, I love you na rin. Kasi ayaw mo masakpan siya kasi ang kulit-kulit niya ay laging sinusundo ka, di ba? Lagi kang tinetext, lagi kang meron kang mga oras na siya pa nagigising sa'yo, di ba? Sarap, no? Kaya, di natin alam, ang hintay nandiyan lamang, at siya ang naghihintay sa atin, na siya ang bigyan natin ng karapatan sa atin. Tama ba? Amen. Naiintindihan niyo ba ako? Siya may karapatan sa atin. Alam niyo bang pwede siyang tagagising? Ay, magigising naman ako. Anong motive mo? Hindi na ako magre-relay sa cellphone ko. No? Switch off ko ang aking cellphone para walang istorbo sa tulog ko. At ikaw na lang, Panginoon, ang may keeping ka. Tama ba? Magandang Amen. motive, tama? Amen. Yes. Nangyari yan sa akin, kaya gawin nyo rin. No? Pero dapat titiwala ka sa Diyos. Pag hindi ka nag-save, ibig sabihin, noon, masarap ang tulog mo. Ganun lang yan, di ba? Hindi, ganito yan. May mga bagay na kahit gustuhin natin, minsan hindi nangyayari. No? Siguro kailangan kulitin mo pa rin ang Diyos. Dahil matagal siya nakalimutan. No? Ang gusto ng Diyos nilalambisa. O, kinabukasan kulitin mo rin. Panginoon ko kahapon, nagpagising ako, hindi mo ako ginising. Okay lang. Siguro bukas gigising, wala po ako.
Lambigin natin ang Diyos. Amen? Amen. Huwag tayong magagalit sa Kanya sapagkat siya may karapatan kahit ano sa buhay natin. Lahat ay nasa Kanya sa pamahalaan. Amen? Amen. Kaya, kung tayo lamang ay matututo at malalaman natin ang direct line ni God, naku, walang kahirap-hirap na bawat linya na dadaanan bukas. Ibig sabihin, walang harang para makarating sa Diyos yung ating tawag. Amen? Amen. Kahit paanong trunk line niya ng gamitin yan, kahit na lahat ng operator ay busy, hindi mo na kailangan ng operator. Ibig sabihin, hindi mo na kailangan tawagin si Maria. Hindi mo kailangan tawagin si San Lorenzo Luis. Hindi mo na kailangan tawagin si Saint Peter. Ha? Sino tatawagin? Yahweh. Si God, si Yahweh, through Jesus Christ. Why? Open a line. Amen? Amen. Direkta ka na. At yun ang natutunan ko. Kaya dun sa mga may faith na dadaan sila sa mga saints, okay lang yan. Pag-rosary, okay lang yan. Dumaan ako dyan. Dumaan ako dyan kasi nahanap ko si God. Walang masama yan. Yan yung faith mo eh. Pero kung makakapag-direct line ka na, hello! Hi God, good morning! Oh, I love you! Sabi, good morning, my daughter. Oh, di ba? What Amen. can I do for you? Wow, ang sarap na umaga, di ba? Amen. Kaya yung mga umaas, sa mga nagmamahal sa kanila, napakasarap naman talaga yan. Pero ito ang tunay na kasarapan sa buhay. Ang Diyos, ang unang-unang nagmahal sa atin. Kaya dapat unang-unang nating mamahalin ang Diyos. Amen. Una, bago higit sa lahat, una siya. First commandment, at sa tuwing tatayo ako, hindi ko mababanggit ang unang, pinakamahalagang utos. No? Ibigin ng Diyos ang buong puso, buong isip, buong lakas, buong kaluluwa. Buo. Buo. Walang bawal, kahit konti.